Muna natin yung mga sangkap. Uunahin ko muna itong kangkong. Kapag nagpe-prepare ako ng ingredient na to, pinaghihiwalay ko talaga yung dahon sa tangkay. Para nang sa ganun, mahugasan ko mabuti yung dahon and at the same time yung tangkay naman mahiwa ko ng tama. At syempre mahugasan na rin separately. Pero yung iba sa atin alam ko nagmamadali. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo na lang i-chop ito ng basta-basta lang. Basta importante hugasan ninyo muna yan. Gumagamit ako dito ng colander, dyan ko muna nilalagay yung mga dahon ng kangkong. Mas madali kasing hugasan kapag ganito. So once na matanggal na natin lahat ng dahon at ma-separate na, kukuha lang ako ng malaking bowl. Tapos doon na natin huhugasan yung kangkong. Nagkataon na itong colander na gamit ko ay para sa salad spinner, kaya saktong-sakto yung laki ng bowl na to. Ilalagay ko lang dito yung ating colander at pagkatapos ay huhugasan ko lang itong mabuti. At once na malinis na nga yung dahon, okay na to. I-drain lang natin yung tubig. Ililipat ko lang muna tong dahon ng kangkong sa malinis na bowl. Tapos itatabi ko lang. Ngayon naman, i-prepare na natin yung stock o yung tangkay. Pagdating dito, kinakat ko muna yung pinakadulong part sa ilalim. Maiksing part lang, hindi naman natin kailangan lakihan yung hiwa. Tapos, dinidiscard ko na yan. Ibig sabihin, tinatapon ko na yan. At kinakat ko na yung tangkay ng kangkong into serving pieces. So pagdating sa haba ng inyong hiwa, nasa sa inyo kung gaano kahaba. No? Para sa akin, sa recipe na to, ganyan kaiksi lang. Sakto na yan. At once na makat na nga natin tong kangkong, gagawin natin yung same step dun sa ginawa natin sa dahon kanina. Huhugasan ko lang to. And at this point, ready na tayo. No? Ito na yung stock at ito na yung dahon ng kangkong. Itatabi ko lang muna to habang prepare na natin yung tokwa. Since isang bloke nga ng tokwa yung gamit ko, kailangan ko pa itong hiwain ng mas manipis. Maraming reason kung bakit kailangan natin hiwain ito ng mas manipis na katulad niyan. Unang-una, may moisture pa to, di ba? Mas matatanggal natin mabuto yung moisture kapag ninipisan natin yung hiwa. Kagaya niyan. Ilalagay ko lang ulit ito sa paper towel tapos ipipress ko ulit. At mapapansin niyo, mas madaling matanggal yung moisture. And at the same time, kapag pinirito natin yung tokwa tapos isang bloke yan, di ba? Hindi naman magiging maganda yung resulta. Iba pa rin yung nahiwa natin na katulad nito bago natin iprito. Mas magiging saktong-sakto kasi yung pagkakaluto dyan. Next, yung bawang naman. Dalawang buong bawang ang gamit ko dito. Mas masarap kasi kapag maraming bawang talaga, di ba? Kung wala kayong almeres, ito yung gawin niyo. Kumuha ako ng dalawang bowl na magkaibang size yan. Kinakrush ko lang ng sabay-sabay yung mga bawang para nang sa gano'n mas mabilis itong mabalatan. At once mabalatan na nga yung mga bawang, hinihiwa ko naman ito ng maliliit na peraso. Kumbaga, mini-mince natin. Pagdating nga pala sa paghiwa ng bawang, tsagaan talaga to at konting ingat lang. Pero kung talagang nagmamadali kayo, pwede kayong gumamit ng food processor. Isang lagayan ng lahat ng bawang ngayon sa food processor, mabilis lang, mahihiwa nyo na kagad ng maliliit yun. So at this point, ready na yung bawang natin. Ngayon naman, tutustahin na natin to. Ibig sabihin, piprituhin lang natin hanggang sa maging golden brown. Nasa labas ako ng bahay magluluto para yung amoy ng bawang hindi kumalat sa loob. Medyo matagal kasi bago mawala yun, di ba? Mabuti na yung sigurado. At medyo marami nga pala yung mantika na nilagay ko dyan, pinainit ko lang. Mamaya kasi, yan din yung mantika na pagpiprituhan natin ng tokwa. Magiging garlic oil yan. Malasang malasa yan, di ba? Habang papainit pa lang itong mantika, nilagay ko na kagad yung bawang. Pabayaan natin siyang dahan-dahan na mag-brown. Huwag natin biglain, dahil baka masunog naman yung labas. Tapos yung loob, hindi naman maluluto mabuti, di ba? Nakaluhit lang ako niyan, eh. Basta importante, halu-haluin natin habang niluluto yung bawang. Kapag nakita nyo na ganyan na yung kulay, yung medyo nagba-brown na, pinapatay ko na yung apoy niyan. Kasi yung mantika marami, di ba? Tapos mainit yan. Pabayaan lang natin yung residual heat sa mantika ang magluto sa bawang. At pagkatapos na, ilalagay ko lang muna yung bawang dun sa bowl. Pagsasama-samahin ko lang yan dito. At once na matanggal na natin lahat ng bawang, ready na tayo para iprito yung tokwa. Yan. I-turn on na natin yung heat ulit. At naka-medium heat setting ako dito Once na uminit na yung mantika, isa-isa na natin iprito itong tokwa. At since tinanggal nga natin yung moisture kanina, no? At least kahit pa paano nakapagtanggal tayo ng tubig sa loob, hindi na ito ganun katilamsik.
Ang kagandahan dito, garlic oil na yung pinagpiprituan sa tokwa. Ibig sabihin, yung lasa ng bawang kumakapit na sa tokwa. Kapag nagpiprito ako nito, pinapabayaan ko muna ng mga 3 to 5 minutes ang isang side tapos pinabaliktad ko. Tapos yun lang, no? Tinutuloy ko lang yung pagluto dyan hanggang sa maging golden brown na yung tokwa. Pagdating nga pala sa tokwa, hindi ko to ino-overfry to the point na maging sobrang crispy. Ayoko naman ng sobrang crispy na tokwa kasi pati yung loob magiging matigas. Ang gusto ko dito, yung outer part lang yung golden brown, may pagka-crispy ng konti. Tapos kapag hiniwa mo yung loob, malambot pa rin. Kayo ba, anong preference ninyo pag